Shaquille O'Neal, LeBron James at Dillon Brooks, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Shaquille O'Neal, ang dating kakampi ni LeBron James at former Los Angeles Lakers player, ay naniniwala naman na dapat daw nahayaan na ni LeBron itong sila Anthony Davis at Austin Reeves sa Lakers na maging ang kanilang top 2 scorers. Dagdag pa ni Shaquille O'Neal kung siya nga daw itong si LeBron James, lalo at na kay LeBron na nga daw ang halos lahat ng records, ay dapat na ibigay niya na nga daw kay Davis at mag-demand ito na kailangan daw ay si Anthony Davis na ang mas gumawa ng score sa kanilang dalawa. Na bagamat alam naman daw natin na itong si LeBron James ay kaya pa ang mag-dominate sa kanilang opensa, pero dapat daw ay hayaan na ni LeBron na pangunahan ni Anthony Davis ang scoring pagdating sa kanilang opensa, habang kailangan din daw ni Austin Reeves na mag-step up at maging ang pangalawang scorer para sa Lakers, kagaya daw ng ginagawa ni Magic Johnson bilang point guard, na habang tumatagal nga daw ay lalo pa itong humuhusay. Yan nga mga idol ang suggestions ni Shaquille O'Neal dito kay LeBron James. Pero last season pa nga sinabi ni LeBron mga idol na hinihikayat niya nga daw si Davis para ang maging number 1 option sa kanilang kupunan pagdating sa opensa. Pero hindi nga ito nangyari, lalo at itong si Anthony Davis ay nakafocus sa kanilang depensa. Kaya hindi nito magawang pangunahan ang kanilang kupunan last season pagdating sa scoring. Pwera na lang siguro next season kung babalik na si Anthony Davis bilang power forward, ay panigurado na magiging dominate si AD sa kanyang opensa. Samantalang para naman kay Austin Reeves, bagamat isa itong talented na combo guard, pero ang kanyang offensive skills ay hindi pa ganun ka-Jose or ka-consistent. Pero maaari daw itong mag-average next season ng 20 points per game. Na wala namang duda mga idol na kahit ano pa ang sabihin ng iba ay mapipilitin pa rin talaga si LeBron na siya ang manguna sa kanilang opensa. Lalo na ngayon at wala naman silang star player na nakukuha sa free agency at trade market. Kaya tingnan natin mga idol next season, kung malalagpasan ba ni LeBron James ang kanyang average na 25.7 rebounds at 1 assist per game. Samantalang Dillon Brooks nagyabang na naman. Masaya nga ito, lalo at maglalaro na ang mga tunay na players ng Team USA. Para nga kay Dillon Brooks ay malakas din ang team ng Canada at talent nga daw laban sa talent ang mangyayari. Kaya kailangan nga daw ng Team USA na magbantay at maglaro ng depensa. Yan nga daw ang pangunahing bagay na dapat gawin ng kahit na sino mang kupunan kapag nakaharap ang Canada. Lalo at ipapakita nga daw nila Dillon Brooks kung ano ang laro nila at kaya din daw nilang makagawa ng adjustments bago magsimula ang kanilang laro. Lalo at sa ngayon din daw ay marami din sa kanilang mga players ang nag-commit sa kanilang national team. Kada summer nga daw ay lalo pa silang lumalakas at nakakabuo ng chemistry. Kung last year nga daw ay bronze ang kanilang nakuha, ngayong taon naman daw ay gusto naman nilang manalo ng gold medal. Yan nga mga idol ang mga sinabi ni Dillon Brooks, na hindi nga din biro kalaban ang team ng Canada, lalo at andyan ang mga elite players katulad nila Shai Gilgeous-Alexander at Jamal Murray. Pero nasa ibang level din kasi ang Team USA na pinapangunahan nila LeBron James, Kevin Durant at Stephen Curry. Kaya tingnan natin mga idol, kung magagawa nga ba ng Team Canada na ma-upset ang Team USA, lalo at may laban sila bukas sa isang friendly game.